Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Ubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Term Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieros Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samiria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Ms. R.Z. Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Cuban Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westex Institute Technology, APR Massage and Therapy, Arise Party List, BLD Hometel, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Bagong Henerasyon Party List, ang party list kan pamilyang Pilipino asin kan mga solo parents, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga probinsya ng Sorsogon. Medyo malunalan ngayon kaya ingat-ingat tayo lagi. At magandang umaga po sa lahat ng nakaantabay sa ating programang Issue Ora Mismo. Dito lang po sa Bicol TV Sorsogon. Live na live tayong mapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. At ngayon po ay araw na naman ng Biyernes, petsa 21 na po sa buwan ng Marso. Tayo po ay magsama-sama. Samahan niyo po ako sa pagtalakay ng mga napapanahon na issue dito lamang po sa Bicol TV Sorsogon. Ang inyong likod, si Rosario Amistoso, makakasama nyo sa regular na programang Issue Ora Mismo. At ngayon, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, BP Sara, dating Pangulong Rodrigo Duterte baka hindi na makabalik ng Pinas. Extradition versus Tevez ibinasura ng Timor-Leste. Sara, pag-aresto kay Duterte para wasakin ang oposisyon. Department of Justice idinipensa pagsuko kay Duterte sa ICC. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa. BP Sara, dating Pangulong Rodrigo Duterte baka di na makabalik ng Pinas. At sa detalye, aminado si Vice President Sara Duterte na maaaring hindi na makauwi pa ng Pilipinas ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapiit ngayon sa The Hague, Netherlands, bunsod na kinakaharap na crimes against humanity sa International Criminal Court or ICC. Sa totoo lang, wala akong nararamdaman, hindi ako galit, hindi ako disappointed, nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik, hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas, pahayag ng Vice Presidente sa isang pulong balitaan. Sa kabila nito, tiniyak din naman ni VP Sara na patuloy silang maghahanap ng pamamaraan upang mapabalik ng bansa ang kanyang ama na nagpahayag aniya ng pagnanais na makapagsilbing muli bilang alkalde ng Davao City.
Samantala sa isyu naman ng posibleng may nagtraidor sa sirkulo ng kanyang ama, sinabi pa ni BP Sara na hindi ko man matawag siguro na traitor pero sigurado ako sa rami ng tao na yon sa loob ng kwarto na yon ay meron talagang nagsasabi kung ano ang pinag-usapan doon sa loob. Kung kanino nila sinasabi, hindi ko alam. Una na rito, inamin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may sama siya ng loob kay National Security Advisor Eduardo Año dahil sa hindi man lang nito pag-aabiso sa kampo ng dating Pangulo na aarestuhin ito sa paliparan pagdating niya galing sa Hong Kong. Sa iba pang balitang nasyonal, extradition versus Tebes ibinasura ng Timor-Leste. Ibinasura ng Court of Appeals ng Timor-Leste ang extradition request ng Pilipinas laban kay dating Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Tebes Jr. Ayon sa Department of Justice o DOJ, labis nilang ikinadismaya ang desisyon ng Appellate Court na lalo na at 2 beses na itong unang pinaboran ng hukuman doon. Si Tebes ay nahaharap sa multiple murder case charges sa Pilipinas kaugnay ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel de Gamo at ilang residente doon noong Marso 2023. Nagtago si Tebes sa ibang bansa hanggang sa matunton sa Timor-Leste. Kaagad namang hiniling ng pamahalaan sa Timor-Leste na ma-extradite si Tebes na pinaboran ng hukuman noong Hunyo 2024. Hindi naman ito kaagad na naipatupad matapos na iapila ng kampo ni Tebes Disyembre 2024. Muling inaprubahan ng hukuman sa Timor-Leste ang extradition request ng Pilipinas, ngunit muli itong inapila ng kampo ni Tebes. Sa iba pang balitang nasyonal, BP Sara pag-aresto kay Duterte para wasakin ang oposisyon. Ang pagwasak sa oposisyon ang totoong dahilan kung bakit nakakulong ngayon sa dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Nanindigan si Duterte na iligal ang pag-aresto sa kaniyang ama at ginawa iyon para sirain ang mga kalaban sa politika ng administrasyon. Sa tanungan niya ngayon ay kung papaano maibabalik sa bansa ang dating Pangulo. Wala na tayong argument, mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para mabalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kahit nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang dating Pangulo sa ating bansa. Dagdag pa niya. Sinabi rin ng Vice Presidente na walang red notice na natanggap ang pamahalaan at ang arrest warrant ng Interpol ay binigay sa Philippine National Police or PNP na ipinatupad naman diretso sa akusado at hindi dinala sa isang korte sa Pilipinas. At sa pinakahuling balitang national, Department of Justice idinipensa pagsuko kay Duterte sa ICC. Ipinagtanggol ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nitong Huwebes ang apil ng gobyerno ng Pilipinas sa ginawang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court or ICC. Ipinaliwanag ni Remulla na isinagawa ang hakbang sa pamamagitan ng international law enforcement mechanisms at hindi sa pamamagitan ng direktang pagkikipagtulungan sa tribunal. Humarap si Remulla sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos kaugnay sa ginawang pag-aresto kay Duterte. Itinanggi ni Remulla na tinulungan ng gobyerno ang ICC na kung saan niya nagsagawa ng kanilang investigasyon. Sinuportahan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pahayag ni Remulla at iginit na walang ahensya sa ilalim ng DND ang nakipagtulungan sa ICC. Maging si National Security Advisor of the Philippines Eduardo Año ay itinanggi ang anumang pakikipag-ugnayan sa ICC.
Kinuwestiyon naman ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada si Remulla kung bakit sumunod ang gobyerno sa warrant ng ICC sa kabila ng opisyal na pag-alis ng Pilipinas sa tribunal noong 2019. Ipinaliwanag ni Remulla na hindi isinuko ng gobyerno si Duterte sa ICC bilang isang estado bagkus ay sumunod sa international law enforcement protocols sa pamamagitan ng Interpol. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Magbabalik po inyong likod makalis ang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Magsasaka parilis ang iyong kasama. Magtanim ay di biro, pero di ka nag-iisa. Magtanim, magsaka, buhay aangat na. Sa magsasaka parilis 154, panalo ka. Magsasaka parilis 154. Magsasaka parilis 154. Magsasaka parilis 154.
Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, welcome back sa ating programang Issue ora mismo. Ngunya na Biyernes na naman po, mauran-uran na Biyernes. Ingat-ingat kita kabos sa tuyang mga paglakaw-lakaw asin mga dudumanon. Dapat preparado kita nin payong. Okay, so this time sa tuyang mga kaganapan dyan sa luwas, gaano po yung katotoo na may nagpakamatay daw dyan sa sarong estudyante kang SSU kahapon. Dahil pa ning pinaluwas na statement ang pamunuan kang sarong eskwelahan. Kung totoo ini, dapat po dahil po ini itago sa publiko. May mga nagsasabi na dapat daw i-news blackout ini. Nata i-news blackout ini na bagay na ini. Dahil po ini dapat i-news blackout para ma-inform kita, ma-informaran ang publiko kung totoo ini, ano ang naging rason or kung igwa ining winalat na note sa pamunuan kang eskwelahan or sa PNP. Naghalat po kita ning report sa bagay na ini, kung totoo man po ini na insidente na nangyari na sarong estudyante ang nag-suicide. Sarong estudyante dyan sa universidad. Kaya po ang tapo ini ipaaram sa publiko. Kaya po ang tapo ini tawaan ning magkakanigong atensyon kung ini po totoo. As in, sa mga naghiling sa tuya, makichat man po kung kilala rin doon ang pamilya ka ini. Gusto to po ining personal na dumanon
kung saan man po ini naka-star nganing makuata ang makakuha kita ng bareta sa bagay na ini. Kaya kung sisay man po ang naghiling sa tuya, please lang po paki-send sa tuya ng paki-PM po kita para po matawan ta ini ning magkakanigong entrevista ang pamilya ka ini kung maya po ninda. Tayo ni po sarap po ini dapat na maging basihan ka mga estudyante. Ano man ang rason kay ni na pagpapakamatay kang aki, dapat po mailuwas tayo ni nganing matawan ta ning gabay ang sa to yung makaakiyan. Na ano man po na problema, dahil po ini dapat agihon sa arog ka ini na pamamaraan na pagkitil kan sa tuyang buhay. Kaya dapat po habang ang estudyante na padagos na sa iyang pag-aadal, tawan ta po ini dapat ning giya or guidance. Ini po ang nasa stage na po ini ning pagseryoso sa buhay. Sa pag-eskwela baga yaon ang mapon kita sa elementarya, kung saan hatod sundo kita kan mga magurang ta, hanggang tuminuntong na kita sa high school. Sa pagtungtong ta, yaon ang pig-apon niya to na garo pagdiskubre ka mga bagay-bagay. Mga happiness, mga sabi nga ninda, blue jeans, na pig-apon. And this time, pag nag-college ka na, iyon na po inang stepping stone mo, pasisiring duman sa future mo, sa futuro kang sa imong sadiri. Alagad, makamurumundo, kung igwang araw ka ini na may mga pagsubok na daip kinakaya ka makaakian, kaya pigpapaagi sa suicide. Sa paghuna niya, iyon na ini ang magiging solusyon kan mga problema na nakaatang sa iya. Kaya pigigibon ninda is tapuso na lang ang buhay ninda sa kinabaan. Kaya nga ni mga tugang kung sisay po ang nakakilala kan estudyanteng ini, kung sisay po ang nakakilala kan magurang ka ini, nakihuron po kami na kung pwede po i-PM nindo kami nganing maduman po niya mo ang magurang ka ini. At least makuhaan ta ng entrevista, makuhaan ta po ng pahayag para po maging leksyon ini sa mga kaakian na padagos na nakikibaka sa buhay. Okay? So mga tugang, sa pagbapadagos kan sa tuyang programa, may igwaning digdi mga nag-PPM sa tuya na may saro na video na nagluwas, which is ang video po manungod ini sa manungod po ini sa saro na patawag ni ni Governor Boboy Amor na ang pagsasabi daw, realidad daw ini na bagay na ini na yaon sa video sa luminuwas na sinabi niya, I don't know kung sabi nga ni pakarawsa na ini or panggugulat. Ini baga na sinabi niya na kay may pulis baga ako, may army ako, may NPA ako. So I don't know kung joke lang ini, pero bilang ilihidong opisyal, depo ko dapat
kumbaga, dahil po ini dapat pigigibong karaw-karaw. Ha? Dahil po ini pigigibong karaw-karaw sa ampangan kan mga tao. Berin masabi ka, kung may pulis ako, may army ako, may NPA pa ako. Tapos sabi niya, realidad ang sinasabi ko, gobernador baga ako. So, I don't know mga tugam. Being the governor itself, kung kay puan mo magtaram ning araw kayan, na garo, may pananakot, pag gobernador ka palan, igwa ka dapat ning police, igwa ka ning army, as in igwa kang NPA. Ha? So, ini po, kung paagi lang po ini kan pagkaraw kan sa tuyang gobernador, dahil po ako, suno sa araw ka ini na joke na dapat isabi sa hampangan kang mga tao. Nagmumutang po ini na ang pag-ako mo na may army ka, garo, saro ini san sign na ang pag-ako mo na may NPA ka, garo, saro ini na sign na susuportahan mo ang grupong terorista. Di ba? Na kung sa Proclamation number 374 na ipinaluwas kan December 5, 2017, idineklara ang CPP-NPA bilang isang terrorist organization. So, natatakay po ang magsabi na, or isa publiko ini na panaramon na araw ka ini na may police ako, may army ako, may NPA ako. Diba? Sabi kan iba, natatada ini pigdidiskuter kan mga media. I don't know mga tugang, but sa kuya, ngunyan lang ini luminaog sa wall ko, kaya I'll give it a time na maski dit mai-discuss ini. Dahilan po sa sa tuyang gobernador is the highest elected in our province. Na nabigla po kita na magtaram siya ning araw kay ni. Dahil tapo ini piglalauman, dahil tapo ini pig-asahan na sasaro na ang gobernador na pigagalang niyato, inilihir niyato sa iyang pwesto is makataram ning araw kay ni. Ha. Kung igwaman po kita, kung igwaman siya na experience or nadangog na ginulat siya, dapat po mismong dumanon niya ito. Bakong isa publiko niya ang araw kay ini na panaramon. Bako niya dapat ini isiwalat sa sitwasyon na mas taram siya na may police ako, may army ako, may NPA pa ako. Being the governor itself, tabi man gob, sana po magpaluwas ka po ng statement mo na bako po ini totoo ng mga sinabi mo. Tadaluwas po, garo igwa kitang may threat kita digdi sa Sorsogon pag sinabi mong araw ka yan. Nawarin pa po nagkasaro ang armies tapos ang NPA. Ha? Nawarin pa po ini nagkasaro. Nawarin ini nagkaigwa ning alyansa na dua. To sometimes igwa kitang ceasefire. Pero bako po ini basihan na araw po kayo ni ang maging treat niya to sa mga tao na nagtitiwala sa tuya. Okay? Sana po matawan tayo ni Gobnin makapaluwas ka po ng pahayag sa bagay na ini. Para po sa kuya, bako po ini maray na panaramon na pinaluwas mo. Okay, so mga tugang, bigyang daan muna natin ang ating balitang AKB. Katabang na kasurug pa
131 sa Balota. Sa balitang AKB, 48 classrooms itatayo sa Ginubatan, Albay. Matagumpay ang groundbreaking ng 48 classroom sa Marcial O. Ranyola Memorial School, Ginubatan, Albay. Pinangunahan ito ni Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. kasama sina Ginubatan Mayor Chino Paul Garcia, DPWH, DE Cornelio Relativo at School Head Dr. Alicia Lim. Inisyatibo ito ng Ako Bicol Representative Saldico upang matugunan ang pangailangan sa karagdagang silid-aralan ng mahigit 7,000 estudyante sa naturang paaralan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List 131 sa Baluta, katabang na kasurug pa. Ang inyong likod, si Rosauro Amistoso, para po sa AKB, Balitang AKB 131 sa Balota. Okay, paragos kita kan sa tuyang programa. Lamang po sa Bicol TV Sorsogon. Happy watching kay Ma'am Bebot Helianoras, kay Ma'am Carmen De Llosa all the way from Australia, si Ma'am Gloriosa Lolo from Hong Kong, si Ma'am Charito Escudero from USA. Happy watching si Ma'am Rose Orgis also from USA. Happy watching sa inyo. And happy watching kay Kati. Sabi niya may message sa digdi. Dole Tupad Sorsogon, makihumapot lang po kung noari naman niyo ma-schedule ang mga hindi naka-payout last March 13 sa Castilla. Sana po bago man lang mag-eleksyon, makuha na namin yung pinagala namin. Yan. Pangapudan po ini sa pangapudan ini sa Dole. Dahil pa daw nakuha sa indang dahil pa po nag-payout duman o nag-payout kang March 13, alagad may mga dahil dahil nakasabay. Kaya nakihumapot po kung nuarin para naman daw mapakinabangan ng pinagalan ninda. Sana bago daw ko na mag-eleksyon. So bako man kaibahan sa election ban ang pagkakaaramta bako ini kaibahan sa election ban ang manungod dyan sa issue kang tupad. Kumbaga ini dapat na i-release na. Sabi nga ni pinagpawisan, pinaghirapan, kaya dapat nang ibigay. Okay, sa pagpapadagos kan sa tuyang programang Issue Ora mismo, nagkapira po sa mga kahaputan ang ipinaabot sa tuya kan last na program niya to kahapon. May mga pinaabot sa tuya na programa na kahaputan manungod duman sa pigsasabing pace out kang tricycle kung saan inanuta na ini diniscuss ta, pero sabi digdi may mga kahaputan pa na nagruluwas na ayan. May mga kapot na nandigdi sa tuya na nagluwas kan diniscuss niya to ito. Sabi ninda, ang tulong center kang matnog sana mapaabot man digdi sa bilog na probinsya kan Sorsogon. Tulong center mga tugang, which is kan panahon po baga ni Senator Chis Escudero, ang apod ka ini is Tabang Center. 'Di ba? Tabang Center ang
apod kay ni kang panahon ni Governor Chis Escudero, now the Senate President. Diyan sa Matnog kaya, may pigsabi na may ining tulong center, 24 hours. 24 hours ining ipinatutupad dyan sa munisipyo kang Matnog. Sa pagpatupad kayo ni dyan sa munisipyo kang Matnog, 24 hours ang tabang. It doesn't mean na 24 hours sa 24 hours yaon ang mayor. Dahil man po kay puwan ang presensya kang mayor. Dahil man po kay puwan ang presensya kang mayor na sa 24 oras dapat yaon. Okay. So, paliwanag po ini kan sa tuyang paliwanag ini kan sa tuyang mayor da ini nga ni po tahasan niya na pigsabi na 24 oras may tawag dyan sa tabang center na kung sain, lalo na kung kaipuan ng ambulansya, na kung biglaan may emergency, dahil ka na po mahagilap ning dahil ka na mahagilap ning driver sa ambulansya mismong yaon mismo sa tabang center kan Matnog. Mga bagay na minsan sa araw kayo ni po na mga sitwasyon, igwanin mga nagko-comment sa paagikan nalahala, paagikan wara manda ako nung tao, paras po kayo ni sa comment ni ni Mr. Bear Peleho. Sabi niya, wrong mistake, gagawin mong inutil ang mga tao na sa halip magsikap ay aasa na lamang sa tulong na sinasabi mo. Maganda po ang intensyon ninyo na makatulong pero hindi maganda ang resulta. Sa halip na ganun ang gawin ninyo ay bakit hindi na lang bumuo kayo ng programa kung saan ang mga tao ay pwedeng magtrabaho at kumita. Halimbawa, may fish pond, domesticated animal raising, plantation at iba pang industrial trade na may matutuunan pa ang tao para magnegosyo ng sarili nila kesa gawin silang mga paasa at palamunin. Yan po ang pananaw ni Bear Peleho. Baka po digdi sir, ang pigpupunto kasi digdi, maski po anong gibuhon ta, magsasaka para sira. Yan po ang pigsasabitan na sometimes isang kahig isang tuka. Para sira, malawod ka. Paano ka po maglawod kung araw kaya na garupig kukugay ang dagat? So dahil man po ining income. Di ba? Dahil man ining income. Alangan mapo kung ikaw yao nagtatrabaho kung sain, madyan ka pa. Intended man lang po ini, duman talaga sa mga kadaihon. Hindi man nakaigwahon, you can also participate sa paagi kan pagdonar something na maitatao sa mga kapwa nindo matnoganon. Diba? Dahil po ini, pigsasabitan na gagawin tang inutil, hugakon. Ang gobyerno nga ni, kita from former President, the late Noynoy Aquino, up to now, dahil pighali iyan na 4-piece. Taaram niya to, na grabe ang pangaipo kan sa to yung mga constituentes. Dahil hindi ang pighali na 4-piece. Dahil lang sa grabe ang natatabangan kaiyan. May mga napatapos na kaiyan
Ini po na sa matnog. Dahil man po gusto sabiyon na ultimo pang balon kan kaakian, ihahatag dahil lang sa waraanin income ang pamilya. Paras po nganyan, araw kayo na maparos-paros. Pustahan kita po, ang Coast Guard, never iyan ma-allowed ng mga parasira na maglawod pag araw kayo ni. Pag-abot man sa mga parauma, aaniho na lamang, tinirada pa kang bagyo. Or naani na ngani, natambak na, tiradahon kang bagyo, nawas out, inanod, ang sandang inani. So arog ka ini, ang may mention ni Mayor Catleyaso manungod sa Tabang Center na kahit pambaon may maibibigay sa mga mag-aaral na kapos ang pamilya. Bako po ini paagi na gibuhuntang inutil ang pamilya na mag-asa na lang sa gobyerno. Ego nga ni dyan, talagang da itamahalin ning mga mapagsamantala. Member kang 4-piece, ang card ninda nakasangla sa mga tindahan. Maray lang kung ang kinuha bagas, sardinas, lintian, pati gin may nakalista. Oh, sa garantiya kang 4-piece. Ultimo pang taya sa STL, nagsubli pa. Ang garantiya, ang ATM ninda sa 4-piece. Kaya sana po bako ining maging ano niya to, ano? Sabi po ni JM Yanni, sa mga nagsasabi na mali at lalong magiging batugan ang mga tao sa platapormang ito, naiintindihan ko. Kayo kasi nga may kasabihan na give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Pero kailan po ba naging mali ang mag-extend ng tulong? Correct! Mag-extend ng tulong sa nangangailangan. Tingin ko ang intensyon ng programang ito ay para may malapitan ang mga kababayan nating walang-wala sa oras ng pangangailangan. At siguro may proseso naman po yan. Kaya nga tulong center at hindi sustento center ang pangalan. Oh, magayon po ang reaksyon ka ini, ha? Minsan, tayo kasing galing sa hirap at nakaangat sa buhay sa sobrang strong natin sa hirap ng pinagdaanan natin, nakakalimutan na din natin ang umintindi at paawa sa kapwa. Pero, hindi po tayo lahat pare-pareho ng pinagdadaanan. Siguro naman, at some point ng buhay natin, nangailangan din naman tayo ng tulong. Maganda po itong programa kasi diretso na sa tao, basta lang hindi maabuso at aabusuhin. Kasi imagine, di mo na kailangan lapitan ng mga politiko na pasamba. No offense, pero marami niyan at gusto lang may kodak ng pag nagbibigay. Tama ba ga? Tingin ko, isa lang yan sa program nila, meron din yan sa pangkabuhayan. God bless sa atin, Sorsoganon. Yan po ang mensahe ni JM Yanni. Na? Di ba? Very clear na kapaliwanagan na mapaghalon. Ang nagbabalay-balay ka, lalo na sa mga politiko, makita ka palang sagit, taguan ka na. Igwa dyan, madyan ka ano, yada tabi si Kagawad or si Vice, masabi ang nahaputan, ay tulog pa. Di hali. Tapos, taod-taod balik ang naghagad. Yada po, si Vice po at si Kagawad ay tulog pa rin. Tulog pa. Hanggang nahapunan, nabanggihan, balik pan pobre. Hapot naman siya, si Kagawad po, si Vice, ay tulog na. Isipon mo yan.
Kinadto, turog pa. Balikan, turog pa. Otro balik, turog na. Amo po yan ang realidad na insasabi naton. Ha? Mapagalon, ano? May mga bagay kaya kita na madalion lang kita magkomentar. Pero, pag kita ang hinagadan nin ayuda, keep silent na kita. Itutugdo ta, yada ngayon, an mayor, yada an mga kagawad, hagadi ngayon, di man nga kami mga politiko. So, imagine, arog kayan ang isasabi nindo. Itutugdo nindo ang politiko. Niyan na nagigibo ng programa ang politiko, niyan na nagigibo ng programa, ini na mga nakaturukaw, iba na ang pananaw nindo. Kisyo nga gigibuhon nga ng batugan ang mga tao, sala san tao, mabasol san tao ang mahal na Diyos, nairog sa ang pagbuhay na hinatag sa akong sa kinabaan. Kita ngani na mas kida na may nakaigwahon, kita ang dapat magpasalamat sa mga pobre na ini. Kay pagmukna kani sa kinabaan, imbis na ang buhay ninda mapakadto sa aton, mali. Sinda ang nagsapar san kapobrihan, wherein kita ang nagsapar san maskipan o kaigwahon. Pero remember, mga tugang ha, maski nanugod sandamakmak ang perak nindo, maski punuon pa nindo ang kwarto nindo, pag namatay ka mo, di po nindi ni madadara. Ha? Dili nindi ni madadara. Ha? Dili nindi ni madadara. Dili po nindi ni madadara sa ikadawang buhay. Dili po nindi ni madadara sa ikadawang buhay. Minsan nga ni baga, kita pag nagadan ka, diretso ka i-cremate. Nano, nadara mo ini sa ikadawang buhay na milyones, bilyones mo na perak. Dili man. Sino nang inabang? Ang binayaan mo. Habang nabubuhay kita, mga tugang, an ipundar mo, an point mo sa taas. Lain, an pagtambak mo nin perak dili sa kinabaan. Never ka po kayan masasalbar. Maniwala ka mo. Maniwala ka mo, mga tugang. Dahil po ini, nindo madadara, kung ano man. Sandamakmak na dump truck, di mo ini madadara. Sandamakmak na bakho, di mo ini madadara. Tama sabi, duman sa taas, wala ka mo dilim papatagon, ha? Wala ka mo dilim ikakwari, kaya dili naman dili kaipuhan. An kaipuhan naman dili, an mga kaayada na ginibo mo sa nabubuhay ka pa. Pero, kung wala kang ginibo na kaayadan, masabi sa taas, asa ka pa. Ha? Dagdag pa po sa comment ni Kati, kadakol kasi ang mga pigpapaagi sa komentaryo ang kanila mga bitterness sa buhay. Akala nila, tamili naka-intra sa purpose na yan, naghihinugak na ang mga tao. Nata, mabuhay mo pa ang pamilya mo sa loob ng 2 buwan na nakayong kaakasana sa arong mo at pigahalat ang payout ng purpose na yan.
isipin man nindo, kada duwa na bulan ang payout. Saan makuha kang pagpapakaon mo sa pamilya mo? Saan ka makuha kan papakaon mo sa pamilya mo? Isip-isip man po. 'Di ba? Simple logic. Na kay former Noynoy, former Duterte, kunyan kay BBM, hinali ang purpose. Dahil lang sa statistics kang DSWD, naglangkaw ang poverty. Mas nga didi sa Sorsogon, hain. Nakaunindo, iyan na Coliseo. Nakaunindo na terminal dyan sa Plaza Bonifacio na hanggang yan di matapos-tapos. Ang City Hall sa Kabidaan building, nakaunindo. Tuminaas ang poverty. We have 37% poverty line. Poorest of the poor kita sa Bicol region. Ang Sorsogon. Nano ini? Basulon ta ang gobernador? Kay kulang ang hinatag ni na trabaho? Basulon ta? Ang tawo kay naghinugak sinda? Okay lang sa aton na di magtrabaho? Kay igwa man pasalinggaya? Igwa man yung papila kada Pasko? Ha? Nanapan na po sila, araw din na New Year, pasakatan. Mapila kita kay may pasakatan. Niya na April, mabirthday naman si Mayor Esther Amor. Okay lang sa aton. Kaya may ihatag naman si Mayor na manok. Yan ang isipon ta, mga tugang. Ha? Kaya day po kita magsabi na kung may programa ang saro na ilihidong opisyal like si Mayor Catliaso dyan sa Matnog, kung bako ining totoo, dumano nindo. Magkondukta ka mo. Haning kahaputan, ibidyo nindo, nan ipadaran nindo sa kuya. Tamaski ako, matabuga ako kay Mayor Catliaso. Natsalaan sinasabi mo. Kasimple baga pira na pamilya ang nag-graduate sa purpose. Sa paagi kan purpose, hanapon ta ang statistic sa national sa DSWD. Pira daw ang napatapos na pamilya ka ini sa paagi kang purpose. Pira daw ang natawan ka ini ning ayuda. Sa paagi naman kay ning programa kang tupad. Nano kay nagkukondukta ning programa ang tupad? Dahilan sa nakikita sa pag-gather ng data kang NSO as in DSWD, binabasihan ninda na damo an wara trabaho. Kay kung puro ni may trabaho, no need na magpatubad ang gobyerno kay ining purpose, kay ining mga tupad, na kung saan minsan nga na ang tupad, lintian nagagamit pa kan mga politiko. Di ba? Ma-distribute lang san ma-payout lang, nakaprintera pa ang mga politiko. Yan ang tunay na epal. Tunay iyan na epal na nangyayari. Kaya sa tuya, may eleksyon na naman. Isipon mo, may nagpa-xerox digdi, minsan mahinapot kita. Sino ang makusog dito sa Indo? Ang bagaw, di man yun makusog. Ang bagaw sa mo, kung sino mauna maghatag, mauna yun. Imagine that. Ha? Amo yan ang pananaw sa saro na butante. Buta, na gusto sabihin, buta ako
sa nangyayari sa kinabaan. Muklat ako sa sobre na ihatag. Muklat, tunon ako sa sobre na inahatag. Buta ako sa mga pangyayari. Kung nano ang nagibo sini, kung nano ang pangawat sini na politiko, kung nano ang mga gigibuhon pa kaini na mga proyekto na silang ang manginabang, buta ako dyan. Basta pag abot kang last hour, see to it, na igway ning idudulong na sobre sa akon. Igway ning ipapadara, okay na ina. Makamumundo, mga tugang, na irog silang pananaw. Kaya we still have a time, mga tugang. Makarampanyahan na next Friday. So, ini po ang sakuyang pangapunan sa Indo. Maging totoo man kita. This time lang. Adalanta, nano nagibo ni gobernador, nano nagibo ni mayor. Kumpara sa tuya, dakol ang nagibo, din be it. Pero kung para sa Indo, dili ka mo satisfied sa performance, tawanin din ng tsansa. Ang kalaban ka ini. Sabi nga ni Baga, 3 years lang yan. 3,000 lang yan kang Aurora. Tapos. So mga tugang yan po ang satuyang programa sa ngunya na aldano ini. Sa satuyang programang Issue Ora mismo. Sa Giraray, mabalik kita next week, Monday, same time, same place. Abangan po palan. Igwan kita ning live coverage dyan sa SSU para po sa later na details itataon niya to sa Indo. So, sa ngaran kan Bicol Stop kan Bicol TV Sorsogon, ang sendong likod, si Rosauro Amistoso, maray na aldaw po, asin Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Isyu pampubliko, isyu pagklaro, isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV.